Ang Windows 11 ay may halos 50 milyong linya ng code. I-print mo yan at aabot ito ng 131 milya mula dulo hanggang dulo. Kahanga-hanga ito pero hindi ito makabagong himala. Isa itong 40 taong gulang na sakuna na unti-unting nabubuo. Walang katapusang aberya, blue screen at 240 milyong PC na naging basurang tambak. At kung titingnan mong mabuti, makikita mong ang pinakamalalaking pagkakamali ng Microsoft ay hindi aksidente. Sinasadya ang mga ito, planadong sabotahe. Kabanata 1, ang 50 milyong linyang time bomb. Kung Windows ang gamit mo, malamang Windows NT ang tumatakbo sa likod nito. Nang ilunsad dito sa Windows NT 3.1, may 5.6 milyong linya agad ng code. Malaki na noon, pero hindi para sa karaniwang users. Ang NT ay para sa workstation at enterprise server na inuuna ang katatagan at backward compatibility kaysa sa pagiging simple o elegante. Ngunit nagbago ito at nagsimulang patakbuhin halos lahat. Habang lumilipas ang panahon, naging pundasyon ito ng lahat ng pinapatakbo ng Windows na yon. At sa bawat bagong henerasyon, lalo lang itong naging mas komplikado. Mas mahirap na itong panatilihin at madalas magkaroon ng issue sa performance, pagbagal at aberya tuwing malaking release. Nabot ang sukdulan noong 2021 nang ilabas ang Windows, 11 ang pinakamabigat at pinakamaselang bersyon mula sa Microsoft. Ngayon, hindi na kayang balewalain ng mga gumagamit ang problema dahil unang beses na talagang bumigay ang kanilang computer. Ang Windows 11 ay naka-pre-install na ngayon sa lahat ng bagong device ng Microsoft at inaalok ito bilang libreng upgrade para sa mga kasalukuyang PC, pero kung pasado lang sila sa system requirements. Mas kaunti ang listahang yan kaysa sa inaasahan ng karamihan. Kailangan mo ng compatible na 64-bit na processor, hindi bababa sa 4 na gig ng memorya at 64 gig ng storage. Sa papel, mukhang makatuwiran naman yon. Tahimik nilang inaalis ang maraming lumang makinang ayos pa. Kailangang mag-upgrade ang may lumang matibay na computer o maiwan na lang. Para sa milyong-milyong device, hindi lang ito mabagal na paglipat, kundi pagiging laos. Maraming computer ang itatapon na lang sa tambakan. Nagiging pinakamalaking pagyanig ito sa kasaysayan ng Microsoft. Kilala sa mga gamer ang backwards compatibility at matagal na naging sanhi ng inis. Kapag may bagong console na inilabas, hindi nagtatagal ang suporta para sa mga lumang sistema. Tumitigil ang paglabas ng mga bagong laro para sa lumang hardware at sa huli, ang pag-upgrade na lang ang tanging paraan para magpatuloy sa paglalaro. Noong mga naunang henerasyon, mas malala, madalas, hindi tumatakbo ang lumang laro sa bagong console dahil sa hindi tugmang hardware, lalo na noong cartridge era. Isa pang dahilan kung bakit mahirap makuha ang backwards compatibility ay dahil hindi ito kumikita para sa kumpanya. Ang Windows 11 ay nakikita ng karamihan sa mga gumagamit bilang magulo at mabigat na user interface. At hindi na nakakagulat yon. Sa ngayon, ang Windows NT ay nakabase sa 40 taong gulang na code at patuloy pa ring nade-develop. Mahirap gamitin at madaling masira ang natira, pero may benepisyo pa rin ito. Nang lumabas ang Windows 1150 hanggang 55% ng kasalukuyang device ay hindi compatible, kaya napilitan ng mga user na bumili ng bago na naging malaking biyaya para sa Microsoft. Kakulangan ba ito sa pag-iisip o sinadya? Kung sinadya, alin pang malalaking pagkakamali ng Microsoft ang sinadya rin? Kabanata 2, ang alay na tupa, Windows Me. Noong 2000, Microsoft pa rin ang namamayani sa home computing bago pa sumikat muli si Apple. Windows Siyam napot 8 pa rin ang karaniwang gamit. Ito ang gamit ng karamihan sa home PC at nagtakda ng panahon ng personal computing. Ngunit tumatanda na ito at kailangan na ni Microsoft ng kapalit. Nagpakilala sila ng bagong sistema, ang Windows Me o Windows Millennium Edition, na isa sa pinakamasamang simula ng bagong milenyo. Nanghako ang Windows ME ng bagong interface, mas mabilis na startup at built-in internet features para sa web era. Kayang mag-handle ng hanggang 1.5 GB RAM ang consumer version, pero madalas ay hindi naman kailangan ng mga user ng mataas na computing. Nang inilunsad ito, pinuri ang sistema sa mas mahusay na security. Ngunit kalaunan, lumitaw ang katotohanan at maraming aberya ang naganap sa Windows ME. Iniulat ng mga tao na hindi maayos gumagana ang PC Health Security at Maintenance System, nagdudulot ng aberya at pagbagal sa mga nag-upgrade na computer. Hindi na maayos magsara ang computer dahil madalas uminit ang lumang desktop, nag-aalala ang mga tao na baka may Trojan horse na na-install sa sistema. Mas maagang tumugon ang Microsoft kaysa inaasahan. Sa gitna ng negatibong usapan tungkol sa Windows ME, naglabas sila ng ilang limitadong pag-aayos. Dahil sa laki ng problema, sinabi ng mga kritiko na hindi ito magamit at mas mababa pa kaysa Windows 98.
Kaya hindi na nakagugulat na mag-anunsyo ang Microsoft ng kapalit bago pa lumipas ang isang taon. Windows XP. Inilabas ito 13 buwan matapos ang Windows ME at nagpakilala ng mga tampok gaya ng built-in zip folder support at mas matatag na pundasyon. Ang Windows ME ay naging isang sakuna, pero ito rin ay isang bagay na gustong-gusto ng lampasan ng Microsoft at mabilis ding nakalimutan ng industriya. Ang Windows XP ang unang operating system na nakatuon para sa mga consumer na ginawa gamit ang Windows NT kernel na mas matatag na pundasyon kumpara sa mga nauna rito. Ngayon, kadalasang tinuturing itong simula ng modernong Windows. Sa una, mukhang hindi maganda ang plano. Naglabas ng bagong OS tapos iniwan agad ang nauna sa loob ng wala pang taon. Pero sinadya talaga yon. Noong 1999, binanggit sa mga na-leak na internal memo ang proyektong may codename na Neptune. Maagang sinubukang dalhin ang NT architecture sa consumer na makina, pero kinansela ang proyekto at isinama sa mas malaking proyekto na naging Windows XP. Samantala, inilabas pa rin sa merkado ang Windows Me na ibinenta sa halagang humigit kumulang $200 para sa full version o nasa pagitan ng $50 at $100 para sa mga kwalipikadong upgrade. Dahil dito, marami ang nakaalala ng hindi pagiging matatag, pagkadismaya at madalas na technical na problema. Madalas ito ring itong malaking pagkakamali ng Microsoft, pero hindi ito ganoon. Isa itong sinadyang sakuna na tumupad sa layunin ng kumpanya. Isang mabilisang pansamantalang solusyon para makakuha ng huling kita mula sa teknolohiyang malapit ng mawala. Hindi rin ito ang huling beses na pinaglaruan ng Microsoft ang mga tapat nitong customer. Kabanata 3, ang makinang pang-email na nagkakahalaga ng $2,100. Ang susunod na malaking pagbabago ay dumating noong 2007. Ang Windows Vista ang unang malaking kapalit ng Microsoft sa Windows XP na inilabas 5 taon pagkatapos ng naunang matagumpay na bersyon. Maraming nagbago noon, mas mabilis at mahusay na ang mga home computer. Nagalangan ang mga customer kung kaya ng lumang computer nila ang bagong programang mas malaki ang code kaysa dati. Nang inanunsyo ito, sinabi ng Microsoft na halos lahat ng PC noon ay kayang patakbuhin ang Windows Vista pero hindi maganda ang takbo. Maraming PC noon ang gumagamit ng Intel processing chips at ang kasalukuyang graphic card chipset nila ay itinuturing na mahina para patakbuhin ang makinis na bagong 3D interface na inilabas kasama ng Vista. Nangako ang Microsoft na gagawing Vista capable ang mga PC kung magagamit sa bagong programa matapos makita ang alalahanin. Maraming gumagamit ang nag-upgrade ng PC matapos maghintay ng ilang taon para mapatakbo ang bagong sistema. Marami sa kanila ang pumili ng sikat at abot kayang Intel-powered na makina, pero naging magastos itong pagkakamali. Magkaiba ang pagpapatakbo ng isang programa at ang pagpapatakbo nito sa paraang magagamit talaga. Ang mga nagtangkang magpatakbo ng Windows Vista sa mga bagong PC noon na umaabot ng $2,100 ay natuklasang maraming importanteng function ang wala. Hindi kinaya ng mga computer ang komplikadong interface, kaya ang nagawa lang nila sa kanilang bagong PC ay magpadala ng email at napuno ng reklamo si Microsoft. Nagresulta ito sa class action lawsuit at pagbubukas ng maraming development document sa publiko. Siyempre, kung ang isang gumagawa ng lawnmower ay naglagay ng label na Ferrari capable sa isa sa kanilang produkto, hindi ibig sabihin ay ganun na nga yun. Isa na namang sinadyang estratehiya yon. Ipinakita ng mga internal na email na alam ng Microsoft na hindi pasado ang mga Vista-capable na system. Sabi ni Mike Nash, Corporate Vice President ng Windows Product Management, na yon, may makinang pang-email lang na nagkakahalaga ng $2,100. Nagpahayag din ng pag-aalala si Jim Olchin, dating co-president ng Microsoft, ukol sa palilinlang sa mga customer. Lumabas sa mga internal email ang pagkadismaya ng Hewlett-Packard na naipit sa pagitan ng Microsoft at maraming hindi masayang customer. Uminit ang sitwasyon at nagkaroon ng legal na opsyon kabilang ang class action lawsuit na na-decertify. Pero bago ito ay nailantad na ang mas malinaw na nangyayari sa likod ng mga eksena dahil sa mga internal na dokumento. Inayos ng Microsoft ang issue para matulungan ang Intel na maabot ang quarterly target na kita. Naloko ang mga customer dahil sa corporate gamesmanship at mangyayari pa ito muli. Kabanata 4, ang Trojan Horse, Windows 8. Mas mabilis ng paglabas ng mga bersyon, kaya noong 2012 sinalubong ng mga customer ang Windows 8. Isa ito sa pinaka-controversial na Windows release hindi dahil sa pagkawala ng access sa mga tampok. Sa halip, lahat ay magkakapareho ng opinyon dito at hindi yon maganda. Ito ang unang modelo ng Windows na may bagong user interface, ang Metro.
Noong panahon na yon, sumikat ang mga mobile device at naging pangunahing gamit sa internet browsing ang Apple iPad. Gusto ng Microsoft na ulitin ang tagumpay na yon kahit ayaw ng mga gumagamit. Gumamit ang Metro ng simpleng format na may shortcut icons, minimalist na disenyo at optimized desktop. Ibig sabihin, unang lalabas ang mga app na madalas pindutin ng tao pag binuksan nila ito. Sa mobile device, matagumpay ito dahil app-based navigation ang gamit ng karamihan. Sa desktop naman, iba ang naging kwento. Maayos ang full screen start screen sa tablet pero naging problema ito sa desktop PC. Malinis ang itsura pero pinahirap ang mga prosesong nangangailangan ng katumpakan at naging mabigat at limitado ang multitasking sa full screen na apps. Para sa maraming gumagamit, lalo na negosyo, hindi ito naramdaman bilang upgrade kundi hakbang paatras. Nang lumabas ang Windows 8 noong 2012, hindi na maitago ang tensyon. Ang interface ay para sa touchscreen pero karamihan ay desktop pa rin ang gamit kaya naging bangungot ito. Ginawang nakakainis ng mga full screen na app ang multitasking kung hindi man imposible at nakita ang mga PC bilang hindi angkop para sa paggamit sa negosyo. Isang palpak na pagtatangkang kopyahin ng iPad o mas malala pa. Ang Metro User Interface na naging modern ay para sa karaniwang gumagamit, ngunit napilitan din ng iba na gamitin ito kahit ayaw nila. Nagkomento si UX designer Jacob Miller na mula sa Metro sa isang 2014 Reddit discussion at milinaw ang ilang layunin ng disenyo. Ipinaliwanag niya na para sa mga kaswal na gumagamit ang interface dahil karamihan sa customer ng Microsoft ay ganon. Kailangan na lang tiisin ito ng hardcore na gumagamit. Makasarili ang desisyong ito para palakasin ang benta ng Microsoft. Ang mga profesional ang pangunahing mamimili pero kaunti lang sila. Ang mga content creator at tech expert ay mas kakaunti kumpara sa mga lola at gamer. Pero ang mga kaswal na gumagamit ay hindi gusto kapag masyadong komplikado ang mga bagong feature para magamit nila. Nagpasya ang Microsoft na gawing mas simple ang Windows interface para mapalawak ang user base nito. Akala nila mag-a-adjust din sa huli ang mga pinaka-invested na user sa halip na iwan ang platform at magsimula sa iba. Hindi customer ang mga user, produkto sila at mas malala pa ang mangyayari. Kabanata 5, ang dakilang paglilinis ng PC. Tuloy-tuloy ang paglabas ng Windows ng mga bagong bersyon na tinuturing na maliliit na update ang lahat ng modelo. Lumabas ang Windows 10 noong 2015, ang pinakamalaking upgrade ng Windows sa maraming taon, na ginawa para gumana sa lahat ng device. Ang user interface nito ay para sa mobile at may bagong teknolohiya sa gaming. Nang inanunsyo, naging magandang update ito para sa brand na nagsisimula ng maging luma. Isang problema lang, baka hindi ito gumana sa computer mo. Ang Windows 11 ang bagong simula ng Microsoft. Inaalis na ang suporta sa Windows 10 kaya Windows 11 na lang ang natitirang opsyon. Pero may kapalit ang pagbabagong ito. Ang mga kinakailangan ng system ay naging pinakamahigpit na itinakda ng Microsoft. Modernong 64-bit na processor, maraming core, 4GB RAM, 64GB storage, DirectX 12 graphics at high-definition display. Kung titingnan isa-isa, mukhang makatwira naman ang mga ito. Ngunit nang pagsamahin, tahimik nitong inalis ang maraming luma pero gumaganang makina. Ang tunay na naging hadlang ay seguridad, hindi performance. Kailangan ng Windows 11 ang TPM20 chip o Trusted Platform Module. Dinisenyo ito para mag-imbak ng encryption keys at biometric data nang pinoprotektahan ang device laban sa pakikialam. At hindi tulad ng CPU or memory requirements, hindi ito basta-basta na upgrade. Dahil naging karaniwan lang ang TPM 2.0 sa consumer PC noong 2015, maraming computer ang biglang hindi na magagamit. Ito ang pinakamalaking paglilinis ng PC sa electronics history. Sa isang iglap, halos 60% ng Windows PCs ay agad natanggal sa upgrade path at hindi na magagamit ang bagong software. May ilang matitigas ang ulo na nagpatuloy gamit ang lumang teknolohiya pero karamihan ay nagpasya na panahon na para bumili ng bagong computer. Sabi ng Canalys Research, ang hadlang sa pag-upgrade ay nagdulot ng pagtatapon ng teknolohiya na tinatayang 240 milyong PC ang mapupunta sa landfill pagdating ng 2025. At hindi lang bulsa mo ang maapektuhan nito, kundi pati ang buong mundo. Iyan ay mga 105 milyong libra ng electronic waste, katumbas ng bigat ng 320,000 sasakyan kung ipapatong ang mga ito sa isa't isa. Mas mataas pa sila ng higit 370 milya kaysa sa diametro ng buwan.
Nagdulot ito ng pag-aalala sa epekto sa kalikasan at milyon-milyong gumaganang computer ang biglang naluma na nagpalala sa problema ng e-waste na mahirap i-recycle o ligtas itapon. Nanindigan pa rin ang Microsoft sa kanilang posisyon, hindi ito aksidente. Para sa kanila, ito ay kinakailangang reset para ihanda ang pundasyon ng susunod na yugto ng kanilang ekosistema ng produkto. Naranasan ng Microsoft ang makasaysayang pagtaas ng hardware noong COVID-19 pandemic. Ang mahigpit na hardware requirements ng Windows 11 ay layong pasiglahin ang bentahan ng mga bagong PC at mapanatili ang momentum. Hindi lang nito maibibigay sa kanila ang pinakamalaking paglulunsad ng bagong produkto sa bagong panahon, kundi magdudulot din ito ng sunod-sunod na pagbili ng mga bagong PC ng mga taong kailangang makasunod sa system requirements. At talagang gumana ito. Noong Mayo, 2021 ang presyo ng stock ay nasa halos $250 kada share, tumaas ito hanggang $555 kada share bago ito bumaba at nanatili sa maigit 400 kada share noong Mayo 2026. Panalo ang Windows 11 para sa kumpanya, kahit pa at marahil, dahil sa galit na nagtulak sa maraming tao na magsimula muli gamit ang bagong PC. Hindi lang ito tungkol sa bagong computer, kundi pati sa nilalagay dito. Kabanata 6, Telemetry Depth, ang espiya sa loob ng shell. Isa sa malaking issue sa computer na yon ay seguridad. Hindi lang laban sa external hackers, kundi pati mula sa loob ng kumpanya. Mas konektado na ngayon ang mga computer sa internet at sa mga third-party na aplikasyon kaysa dati. Pamilyar na dito ang mga gumagamit ng smartphone, pero hanggang kamakailan lang, itinuturing na mas ligtas ang mga desktop computer. Maaring nagbabago na ito ngayon. May bagong pagtutok sa telemetry ng Windows 11 na otomatikong kumokolekta at nagpapadala ng datos mula sa iyong computer sa labas. Lumalabas na laging nagsasalita ang computer mo. Ayon sa PC Security Channel, aktibong nang ongolekta ang Windows 11 ng diagnostic, paggamit at performance data habang ginagamit. Agad na nagsimulang maghanap ang mga gumagamit ng paraan para i-disable ito. At kahit na may ilan dito na maaring malimitahan, ang pangunahing antas ng telemetry ay halos hindi maiiwasan. Mas lumalampas ang Windows 11 sa inaasahan ng karamihan. Bago pa buksan ng browser, aktibo na ang computer at sinusuri ang datos mo. Pagkatapos, ipinapadala nito ang datos sa mga server ng Microsoft para raw mapabuti ang performance mo at bentahan ka ng produkto. Ayon sa mga kritiko ng makabagong OS, ang Windows 11 ay parang isang sistema lang ng paghahatid ng mga patalastas na ikaw pa ang nagbabayad ng dagdag para dito. Sikat ang software na ito sa pagpapalabas ng mga patalastas at promosyon sa oras na buksan mo pa lang ito na nagbibigay ng mga suhestiyon sa mga bagong produkto at tampok ng Microsoft based sa iyong aktibidad. Di na ito bagong asal, pero para sa marami, mas abala pa kaysa halaga ang patayin nito. Ang paghalukay sa mga sistema at pagpatay ng mga tampok tulad ng personalisasyon, pati na rin ang pag-upgrade ng mga setting ng privacy ay makakatulong para mabawasan ang dami ng mga patalastas na lumalabas. Sa mga kamakailang update, may mga gumagamit na nagulat na mas kaunti ng mga patalastas na kanilang nakikita, pero nakita na ng mga tao ang totoong nangyayari sa likod ng sistema ngayon. Kahit walang patalastas, alam nilang sinusubaybayan sila ng Microsoft at itinatala ang datos. Malayo na ito sa dating Windows 7 na malinis at simple. May ilan na nag-aalala na umpisa pa lang ang privacy issues dahil pursigido ang Microsoft na manalo sa susunod na laban. Kabanata 7, ang huling kapalpakan. Maraming updates na ang Windows 11 mula 2021 pero wala pang mas kontrobersyal kaysa sa Windows Recall. Bahagi ito ng mas malawak na Copilot system ng Microsoft, isang AI assistant na inilunsad sa mga produkto noong 2024 sa pakikipagtulungan sa OpenAI. Sa halip na gumawa ng sariling modelo tulad ng ibang kakumpetensya, isinama ng Microsoft ang existing na AI tech direkta sa Windows. Ang chatbot ay inaasahang maging built-in na assistant na makakatulong magsulat ng teksto, mag-automate ng mga pang-araw-araw na gawain at magbigay ng real-time na mga suhestiyon sa buong sistema. Pero ang hindi nila alam, ito pala ay palihim na nagmamanman sa kanila sa lahat ng oras. Inilunsad ang Windows Recall bilang pangunahing tampok, ngunit karamihan sa mga gumagamit ay hindi ito direktang gagamitin o malalamang umiiral ito. Maliban na lang kung napanood nila ang press conference noong Mayo 2024 kung saan ito ipinakilala. Parang simple lang, pakinggan. Kumuha ito ng screenshot ng desktop kada ilang segundo na nagtatala ng mga gawain mo. Kapag may nawala kang impormasyon, madali mo itong makita. Alam na ngayon ng iyong computer ang lahat ng ginagawa mo sa lahat ng oras at ganun din ang kahit sinong hacker o malware na nakapasok sa iyong sistema. Agad na negatibo ang reaksyon ng mga tao sa tampok na ito dahil ayaw nilang maitala ng ganito kalawak ang pribado nilang buhay lalo na't hindi malinaw ang seguridad ng datos.
Mas lumala pa dahil default na naka-on ang tampok na ito. Hindi na ito mukhang backup o security feature, kundi parang pre-installed na spyware sa computer mo. Dahil sa matinding batikos mula sa security experts at users na tutol sa AI, ipinagpaliban ng Microsoft ang paglabas ng tampok at nagdagdag ng opt-in na feature. Ngunit hindi pa dumarating ang pinakamalaking problema. Tama ang kinakatakutan ng lahat. Iniimbak ang unang datos sa plain text database na walang encryption. Dahil dito, nagkaroon ng madaling ma-hack na database ng iyong buhay sa sarili mong hard drive. Parang isang bangko na nagtayo ng vault na gawa sa salamin sa loob ng iyong sala at pagkatapos ay nakalimutang lagyan ng kandado ang pinto. Sabi ni eksperto sa cybersecurity Alexander Hagana, maaring makompromiso ang lahat ng aktibidad ng users dahil sa paglabag sa tiwala ng customer. Bakit nagkaroon ng ganitong kapalpakan? Gusto lang talagang mauna ng Microsoft kaysa Apple sa AI. Pero may sarili ring malalaking problema sa AI ang Apple. Habil hindi nila natapos sa oras ang ilang mga deadline at hindi rin nila naibigay ang inaasahan. Nakakatawa, pero yon marahil ang naging panalong barahan nila dahil magastos at sakuna ang Microsoft launch. Sa huli, tanong lang, alam pa ba ng Microsoft ang ginagawa nila? Kabanatawalo, gumuguhong pundasyon. Ang mga loyal sa Windows ay nakaranas ng sulod-sulod na kapalpakan sa software, palpak na paglulunsad at aberyang naglalagay ng karaniwang users laban sa mga profesional. Sa bawat bagong bersyon, lalong nagiging komplikado ang code na nauuwi sa kasalukuyang lumubong halimaw na may 50 milyong linya ng code. Kaya, anong maaring solusyon dito? Maari pa ba itong ayusin? Dumarami ang napapansin ang sunod-sunod na kapalpakan. Ayon kay Masters, hindi bersyon ang problema, kundi mismong pundasyon. Habang dinadagdagan ng Windows ang sarili, nabubulok na ang base nito. Sa bawat update, nagiging mas komplikado at hindi user-friendly ang Windows at maraming bagong tampok ay mas abala ay sa pakinabang. Ayon sa analyst, pinakamabuting ayusin ang Windows sa pamamagitan ng paggawa ng bagong modelo na mas akma sa panlasa ng mga gumagamit na yon. Pero para magawa yon, kailangan nilang iwan ang backwards compatibility na naging sandigan nila. Kailangan nilang makipagkumpetensya sa mga matagal ng kalaban sa merkado kahit walang kasiguraduhan na maililipat ang mga tao sa ibang bersyon ng Windows. Hindi nila isusuko ang monopolyo na yan. Para magsimula, kailangang isugal lahat ng Microsoft. Mas ligtas na patuloy ilabas ang mga depektibong modelo para ayusin ang problema ng huling Windows habang gumagawa ng bago. Talo ang gumagamit pero panalo ang presyo ng Microsoft stock. Hindi lang Microsoft ang nagsusugal lahat sa AI. Alamin ang dahilan ng pagbagsak ng stock market dahil sa IPO ng OpenAI o panurin na lang ang video na ito.